Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Ito yung sabi sa Psalm 34 verse 19. At sa Tagalog na salin, maraming pinagdaraanan ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Itong Psalm 34 ay sinulat ni David noong panahon na tumatakbo siya palayo kay Saul. Sinulat ito sa panahon na siya ay takot, nagtatago, at nasa panganib. Umabot pa siya sa punto na nagkunyari siyang baliw para lang hindi siya patayin. So, Psalm 34 was not written from comfort. It was written in crisis. Hindi ito galing sa taong walang problema. Galing ito sa taong maraming pinagdaanan, pero may matatag na tiwala sa Diyos. Many are the afflictions. Hindi sinabing konti, hindi sinabing minsan, marami. Kapag tinaguruan kang righteous ng Diyos o matuwid, hindi rin ibig sabihin smooth na ang buhay. Minsan nga, mas marami pang testing. Bakit? Because righteousness does not remove trials. Nire-reveal nito ang dependence, yung tunay na pagsandig natin sa Diyos. Lagi di ba naririnig natin yung, o kaya minsan naiisip natin, Lord, bakit parang mas dumadami problema ko habang lumalapit ako sa'yo? Di ba napapansin natin yan? Pero ang totoo, hindi parusa ng Diyos yan, kundi paghubog. Ang righteous na tao ay hindi ibig sabihin na perpektong tao. Ang righteous ay yung nagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo righteous dahil flawless tayo. Righteous ka, righteous ako, dahil lamang kay Kristo. Kaya kahit maraming afflictions, assured pa rin tayo. Pansinin natin yung part na yan. Hindi sinabi na iiwasan ka sa lahat ng problema. Ang sabi, ililigtas ka mula sa loob ng mga ito. Minsan ilalayo ka niya sa storm. Minsan naman, papalapitin ka niya sa kanya habang nasa bagyo ka ng buhay. Isipin natin si Daniel. Di ba hindi siya inalis sa lion's den? Pero iniligtas siya sa loob nito. Si Joseph, nakaranas ng betrayal at nakulong, pero ginamit ang lahat para sa purpose. Ang deliverance ng Diyos ay hindi instant, but it is always intentional. Minsan, ang akala natin kapag may mga pagsubok, ibig sabihin pinabayaan na tayo ng Diyos. Parang feeling natin ganun na para bang hindi niya alam ang nangyayari. O baka parusa ng Diyos, yun. Pero Psalm 34 verse 19 says the opposite. Maraming afflictions, oo. Pero may certainty ng deliverance. Hindi sinabing baka ililigtas ka ng Diyos. Ang sabi, inililigtas ng Panginoon sa lahat ng iyon. Ang believer ay hindi immune sa trials, pero never iniwan ng Diyos. Never pinabayaan ng Diyos. Kung marami kang pinagdaraanan o ako man, hindi ibig sabihin na tayo ay talunan. One day, gagamitin ito ng Diyos bilang ating testimony. Sa taong nagtitiwala sa Diyos, hindi matatapos ang kwento mo sa problema. Dahil sa bawat pagsubok, kumikilos ang biyaya. Kaya't matatapos ito sa deliverance ng Diyos.